Ang ginagawa nilang paninira kay Leysa, ang pagsampa nila ng impeachment kahit na walang ebidensya. Ang layunin talaga noon ay hindi na siya makatakbo sa halalan. Alam niyo, yung sinabi ni VP Sara na sana matuloy. Kasi kung titingnan mo yung sitwasyon ngayon, hindi mo ba sabi ko sa inyo, ang ginagawa nilang paninira kay Leysa, ang pagsampa nila ng impeachment kahit na walang ebidensya. Ang layunin talaga noon ay hindi na siya makatakbo sa halalan. Nakikita siguro ng mga gumuhit ng script ng nobela upang sirayan ang mga mukhang delikado sila sa Senado. Kasi, pag nanalo siya sa Senado, di tuloy ang kandidatura niya. Paano mo mapapahinto ang kandidatura ni Inday Sara? Hindi, walang eleksyon. Hindi ba? Paano gagawin ng walang eleksyon? Kung nagagawa nila yung pag-arrestong illegal kay Presidente Duterte, kung nagagawa nila ang pagsalakay sa TOJC, lalabag sa batas, labag sa konstitusyon, kung nagagawa nila ang pagnanakaw ng pera ng bayan, kung nagagawa nila ang paglapastangan, pagsira sa karapatan ng VP Sara at ang panglalait sa kanya, hindi po ba, hindi malayo na baka para magkaroon ng walang pagtakbo ni VP Sara dahil mas siguradong mananalo yan pag pinatakbo, di ba? There is probability na baka biglang walang eleksyon. Paano niya gagawin? Kaya na sinabi natin, kung nagawa niya nga lahat ng paglabag, hindi malayo na marami yung paraan. Kaya nagbibigay lamang ng pahayag ng pangamba si VP Sara. Hindi dahil sa hindi ito matutuloy dahil ang saligang batas ay nakatakda na walang dahilan maliban doon sa mga merong karahasan. Yun, hindi matutuloy sa kalalan sa isang lugar kung merong karahasan na makaka-apekto sa halalan. Paano kung biglang may violence on the day of the election? Or even prior, immediately prior. Hindi ba? Hindi natin malaman kung sino ang maghahasik ng lagim at karahasan. Hindi ba option yon? Pag yan ang ginawa, anong gagawin ng gobyerno? Hindi siyempre, magdideklara sila ng emergency. Pwedeng, dahil nga sinasabi ng batas, pag naapektuhan ang magiging resulta ng halalan dahil sa karahasan, dahil sa unrest, dahil sa gulo, walang eleksyon. Di ba? Yun ang ibig sabihin, yun ang context sa mga pahayag at sa pangamba ni Vice President Sara Zimmerman Duterte. Alam po ninyo, yung mga akusasyon sa kanya, hindi nakatakataka yun. Marami pang darating na mga black propaganda laban kay VP Sara. Yung pagtatapon ng laptop, obviously, kasinungalingan yun. Talagang kasama yun sa paninira sa kanya. Pati na yung, ano pa yung sinasabi? Maraming black propaganda sa kanya na paulit-ulit lang naman nilang sinasabi kasi siguro naniniwala sila doon na a lie repeatedly said nagkakaroon ng buhay na may katotohanan. Kasi yung pagpaulit-ulit mong naririnig, ang iba,
sasabihin nila, siguro totoo kasi paulit-ulit eh. Kaya yan ang estilo ngayon nila. Ang problema lang nila doon, titingnan nyo kasi ang karakter nitong si VP Inday Sara. At saka, sino ba ang mga magulang nito? Kasi doon mo makikita kung ano, saan ba ito nagmana? Nagmana ba siya doon sa kanyang ama? Sinasabing bingatibo siya. O, punta natin yung ama niya. Yung ama niya, halos hindi lamang siniraan siya, pati pamilya niya kinaladkad. Nung nasirang Boy Nograles, yung kongresista, na naging speaker. Kung sa iba-ibang tao yun, baka na kung hindi man siya na baril, siya idinimanda. Pero nakita po natin si Presidente Duterte nung kasagsagan ng panglalait sa kanya at sa kanyang pamilya, wala hong narinig. Walang demanda na isinampa. Pinabayaan niya lang. Kasi para sa kanya, yung pag-aatake sa kanya, bahagi yan, teritoryo yan ng pagiging public servant. Kaya pinabayaan niya. O madali sabi, hindi bingatibo. Kahit anong presidente siya, hindi ba? Lahat ng dyaryo. Kinakastigo siya. Lahat ng paninira. Kay Trililing. Lahat ng kalaban niya. Talagang siniraan siya na siniraan. Pati yung dating tauhan niya, nung nabayaran o sumamalo, siniraan din siya. Pero wala ko kayong narinig sa kanya na balikan o pagigantihan o nagdemanda man lang. Wala. Madali sabi, hindi siya bingatibong tao. Masyado nga mabait yun. Kung patawad nga ito eh. Kaya yung anak niya, ganun din. Ang nakikita nyo lang na reaksyon kay VP Sara at kay dating Presidente Duterte pag ito'y nagagalit, nagbumura, dahil meron nung kadahilanan. Yung kanilang righteous indignation ay napuprovoke ng oppression.